Happy Sabbath sana sasabihin ko kaso hindi pala. So, ang atin pong pag-uusapan ngayon ay the Gospel Overture, what really matters for eternity, in align with our theme, peace that passeth understanding. So, if we had actually eaten the message of the song a while ago, there would be no reason for us not to have that kind of peace. Just be faithful. Alam mo yung what you are faithfully doing in secret, God will reward you openly. And I know from all those that are here, marami na kayong naranasan na testimony sa buhay where God rewards you openly. But because it will not be secret what God can do. So, it's staying faithful. Now, as for our topic this morning, the Gospel Overture, what really matters for eternity. Ito po yung nabigay na topic sa akin na supposed to be ay kay Brother Loy. Pero salamat po because God is also showing me the things that I need to learn as well. So, it's not a coincidence na sa akin din ito nabigay. And it is just a continuation of the message of Rochelle this morning. Na po. So, now, when we talk about juries, when we talk about gospels, I hope at the end of this presentation, we'll be able to see the difference of it. So that we know where to hold on. Kasi maraming mga pag-uusap ngayon. Ang daming mga pag-uusap ngayon na kung ano-ano lang na kwento ng buhay. But are those things that we are talking about really matters for eternity? Or it's just for here? Kasi, ba't tayo magsasayang ng oras ng mga pag-uusapan na hindi naman pang-matagalan? Hindi pang langit. Kasi doon ang pupuntahan natin. So, sabi niya dito sa Philippians 4 verse 7. Yan. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Alam niyo po, isa sa inaasahan ko nun is that when you are a vegetarian, dapat ikaw yung pinakamabait. Dapat ikaw yung pinaka-concerned, pinaka-caring. Yung inaasahan ko honestly for those vegetarians, sila yung unang uunawa. Pero the truth is, in reality, when I found those strict vegetarian in our church, in our main church before, sila yung pinaka-close-minded. Yun sa tingin ko lang. Sila yung, parang sila na lang yung tama. Sila yung, parang sila na lang yung maliligtas. Honestly, and when I was one, I also did that and I repent. Kasi, and God is so good that He is still showing us na supposed to be dahil ikaw yung gumagawa ng katotohanan, sa'yo inaasahan yung pinakamagandang ugali. Pero ikaw pa yung akala mo, ikaw lang ang ligtas. Hindi po ba? But when we have that peace from God, then actually we will realize also that sometimes we have that kind of attitude. And instead of encouraging people to come of God, we're actually pushing them. Because that spirit that is aligned with the truth that we're supposed to be living with is no longer with us. Why? Because we're just doing it by ourselves. Kasi ang sabi niya dito, the peace that comes from God, which passeth all understanding, ay mangyayari lang yon through Jesus Christ. But the thing is, we had just done it through ourselves. So instead of encouraging, we're actually pushing. And the problem is, ang dami nating theory. Ang daming nating theory that is not proven in the Word of God, yet we still hold on dogmatically. Yun yung masakit sa atin minsan. Kasi sa halip na mas open tayo na pag-aralan yung katotohanan, hindi na tayo nagiging open. Do you know why? Because we have the feeling na sabi natin, oh, I'm more better than that. That's why I thank you for the prayer this morning. But I really feel like I'm so ashamed kasi I'm not really better than anybody else. But I'm so thankful because in that unworthiness,
God is still using me. And in the process of Him using me, He's showing me what my own mistakes are. And I'm thankful. Also, it also says here that it passeth all understanding. So, as I was expected, to those who mga nagre-reform dati, when I was in the main church, as I'm expecting from them, na dapat sila yung unang nakakaunawa. I feel like they're the one who is more close not to love the erroneous. I was expecting them to be more loving. I was expecting them to be more understanding. But the truth is, the way they showed the truth that they are holding is that they are pushing you because you are a sinner and they are saints. And that's the thing that is happening. But God is just so merciful to remind us just this time. Now, let's talk about theory versus gospel. Because the theory, it is based from human. Theory lang siya eh. Ibig sabihin, parang hypothesis lang. That unless it is proven from the Word of God, it remains as theory. Pero kahit pagaling yan sa mga pinaka-lisensyadong doktor, engineer, kung hindi yan tested with the Word of God, then it remains to be theories. And honestly, it will create arguments and divisions. Why? Because the only one that can unite us is the truth that comes from Christ. Yes, po. And then it says here, it comes from human reasoning. But remember, human are finite. We commit mistakes. Even though we are the most wisest one among our families, we commit mistakes. And that's a good thing na na-realize ko with my homeschooling thing because I realized that I was not perfect. And those unfavorable traits that I can see from my children is because me myself is doing the same. That is why He's just reflecting me. But God is so good. Sabi ko na, nahihiya ako magsalita sa harap kasi yung anak ko, patakbo-takbo. Tapos inisip ko, kahit yan nakaupo ako dyan, pero yung utak ko tumatakbo din. So who is more guilty, honestly? The child na walang kaalam-alam o ako? Mas matindi po kasalanan ko. Kaya sabi ko, yung vision ni Brother Osborne na nung hinahanap niya ako sa langit, di niya ako mahanap. That can't be true. Why? Kasi sometimes, yung surprise doon, the one that you're expecting to be there, yun pa yung wala. Naghahanapan tayo. Naghahanapan tayo. Hindi pa ikaw hinahanap ko, baka si Ron yung hinahanap ko doon. Kaya yan. Pero that's the thing. And then, theories are more on speculations. Minsan, mas nagiging cause of debates. We're supposed to be, as a man of God, you're not supposed to enter into a debate, sabi niya sa spirit of prophecy, di ba? Bakit ka makikipaglaban? Ikatotohanan yung meron ka. Tayuan mo lang. Huwag ka nang makipaglaban. To the point na, alam niyo yung mga usapan sa Facebook ngayon? While I know that you are wise, but the worst thing that you are doing is you're pointing to your companion that you are wise and she is a fool. And we're doing it like the Pharisees. And the truth that is in you is, there is truth, but there was no grace that abounds in the truth that we are saying. Kasi gusto nating isubsob na mali ka, tama kami. Kaya nagsasawa din ako kapag mga ganun na yung mga article. I'd rather, dati, gusto kong makikipagsagutan for the sake of truth, sabi ko pa nun. Pero, does God did that? Did Jesus do that? Hindi nga siya nagrebelde sa gobyerno na alam niya yung mga lies and corruptions inside. He is the one who is not sinful, pero hindi siya pumunta doon para mag-granny at sasabihin niya, mali sila, hindi nga siya ganyan. Pero what I saw in Christ is, mas pinakiharapan niya yung mga sinners. He meet them at where they are. Na hindi siya nagsabi, oy, ganito ang standard, dapat sumunod kayo sa akin. Hindi siya nagganyan. Alam niyo po ang ginagawa ng Panginoon? He meet us to where He can meet us. Hindi siya yung you need to move forward to me. Hindi, siya nga yung pumupunta sa iyo. Kaya wala tayong irarason sa Panginoon kapag hindi pa tayo naligtas. Kasi ganun na yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sabi niya,
there's not fully revealed, which theories usually leads to arguments and division. So I was really thinking, the reasons bakit nagkakaroon ng separations and divisions, because we have a lot of theories in our mind. And we want to prove others that our theories are true. And we seems like, the worst thing is, we seems like to say that, oh, I'm the right one and you're the wrong one. And I think Jesus did not do that. Even the Pharisees had, kumbaga, kahit gaano pa siya bugbugin ng mga Phariseo harapan, hindi siya nagpakita ng ganun. I saw in Christ the most humblest wise man. Kasi he knows the truth, yet still he stayed humble like a dove, unaffected by those many words that comes from those Pharisees and things. Now, the gospel. The gospel is the good news of Jesus Christ's life, death, and resurrection. Kasi kung tutuusin, kaya sinawag na four gospel yung Matthew, Mark, Luke, and John, because it is the very life of Christ. And the very life of Christ which represents the Father. Kaya tayo bilang representative sana ni Christ, we would be living like Him, not like the Pharisees. But sa totoo lang, I was a Pharisee. But by God's grace, natutuwa ako because He is checking the Phariseeism in me. Now, when we are, kaya nga yung ating group chat ay United in Christ because it leads to salvation, to unity, and eternal life. Knowing the Father and Christ who sacrificed not for the righteous, but for the sinners, yun po yung eternal life na sinasabi niya. Pero ito kasi, ang sarap mag-sacrifice sa isang taong napakabuti, napakabait, di ba? Pero mag-sacrifice ka sa worst, naiinis ka. Pero as Christ people, we are expected to do that because Christ did that for the most sinners like us. Pero tayo hindi. Gusto natin batuhin yung makasalanan. Na akala mo kung sino tayong banal. Yun po nakakalungkot na. Tapos yung dahilan lang theory. Nakakalungkot. When we focused on the life of our God and Jesus Christ, then wala na tayong rason para mag-away-away pa. And actually, this truth, the Godhead truth had opened my mind na dati akala ko, Sabatista lang ang masisave kasi tayo yung nagsisimba ng Sabado. Tayo yung nagbabasa ng Bible. Pero na-realize ko, while I was looking at the Jehovah's Witnesses, on how they dress, on how they give one day of their week for the evangelism, wala pa nga tayo niyan. Napaka-modest pa ng kanilang pananamit. Wala pa nga tayo nun. And their commitment, and they're doing it lovingly. And every time I go to those, sa mga patay, tas nagsasalita yung mga ibang evangelistic pastors, I can see how faithful they are holding on to the things what they, yung alam nilang tama. And we know that judgment is according to the light that we receive. Hindi naman mag-judge si Jehovah sa sapat pag hindi niya alam yun. Tayo yun. Pero tayo na nakakaalam, we can't even guard the Sabbath from sunset to sunset. Because whether you like it or not, yung utak natin, ang daming iniisip. Tingnan mo si Joseph, ewan ko kung ano iniisip niya ngayon. Minsan, sa mga nakikita natin openly, we tend to rebuke them. Lalaga. Pero, sa atin, how about us? Oo nga, nakatayo tayo dito, nakaupo. Pero, saan yung utak natin? Baka wala din dito. Baka tumatayo, nagpaplano din kung ano-ano. And we're just the same and we're even worse. Kasi the light that was given to us is much higher than those of them. Kaya sa halip na maawa tayo, naiinis tayo sa kanila. Tayo yung reformador, honestly, pero pag may dumating dito, naka-lipstick, uy, ano ba yan? Ang pula-pula naman ng labi niyan. Kasi, yun ba yung ginawa ni Jesus? Hindi nga.
nung dumating sa kanya yung woman na maraming asawa, hindi nga niya sinabi, ikaw kasi, ang dami mong asawa, hindi nga niya sinabi. Siya pa nga yung nagbigay na, minsan hindi natin nakikita yon. Akala natin we're just upholding the truth. Yes, you uphold the truth, but Christ grieved, pity. Bumagsak na nga, napahiya na nga, binugbog mo pa. Ang sama natin, honestly. Pero, it's when we realize na minsan tayo yung pinangyarihan nun para magising lang din tayo. What if others will have this kind of feeling also? It's not the feeling itself, pero paano mo aayain yung isang makasalanan na sa halip na iyaon mo mula ka sa kanyang kinasasadlakan ay mas lalo mo po siyang sinadlak. Samantalang si Kristo, sabi niya, neither do I will condemn you. Hindi naman na condemnation ang kailangan ng taong nakarealize na ng kamalian niya. Ang kailangan na niya kung paano na niya itama ang lahat. At doon mo siya tulungan. So next po, ito na tayo. The danger of theories and speculation. Sabi sa 1 Timothy, gaya ng sinabi natin kanina, neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions rather than godly edifying, which is in faith to do. But tayo, sino nang nakabasa po ng Bible from cover to cover? Faithfully. Praise the Lord. Sino pa po? Ako dahil may program lang. Dahil may calendar program lang, pero hindi ko naintindihan. Sino na? Wala pa. Ang nakakainis, ang dami nating time sa mga ibang bagay para basahin. But we were not yet established with the things that we need to be established. We keep on, ako dati, nung college, high school, nauubos ko ngayong 10 libro, isang magdamag lang, bakit book. Tapos yung Bible, di ko maubos isang magdamag. Pag binabasa ko, natutulog pa, ginawa pang sleeping pills. Yung program ko is 3 to 4 chapters. 3 to 4 chapters lang po yung program. Apo. So, dahil may program nun sa church, kaya nasundan ko, pero kung walang program, hindi ko rin nasundan. Doon ko nalaman na yung Matthew, Mark, Luke, and John, magkakapares pa lang kwento yun, iba't ibang angulo lang. Pero I thank the Lord kasi pinarealize niya sa akin yun, binagsak niya ako eh. Binagsak niya ako para ma-realize ko yung mali ko. Anak, ang dami mo pang binabasa, hindi mo nga nabasa yung buong Biblia. Boya naman tayo. Pero ang kagandahan ngayon, when you are used to reading His Word, and there will be a time that you're not reading it, what happens? Para tayong nangungulila, parang kulang ang araw ko ngayon. There's something that is missing in me. So sabi niya, so why will we waste time? Kunti na lang panahon, nakikita na natin yung mga pangyayari sa buong mundo. And I'm thankful, apart from those that are happening around us, I honestly had witnessed since I came into the Reformation, nakita ko yung mga tigasin na ayaw magpatalo sa debate. Nakikita ko, hindi na ngayon. Sabi ko, natutuwa ako in a sense na, Lord, binabago mo talaga ang tao. So, hindi mo pwedeng sabihin na hindi yan maliligtas habang buhay pa siya. Kasi at the end of the day, baka siya pa yung nauna, sabi ni Kuya Osborne, tapos tayo pa yung wala. So, ano nangyari? Sabi, minsan, kapag nakikita na natin yung kalokohan nila, ay, malayo na magsisi yan. Pero hindi mo alam. Kasi minsan, kapag binagsak ka ng todong-todo, mas doon ka nagigising. Mas doon ka nauumpo. Ang pinakamahirap po talaga na condition is the lukewarm condition. Yung feeling mo, tama ka na. Kaya nga nung nag-testimony si Kai sa kanyang graduation response, yung sa kanya is yung fear na baka sa akin na akong sarili magtiwala. Hindi na doon sa Panginoon. Kasi the Laodicean says, oh, alam ko na yan, kaya ayaw mo nang pakinggan eh, kasi ayaw lang mo na eh. Pero do you know what? Minsan may mga pinapakinggan akong tao, si Kuya, kahit na, minsan dami niyang ulit-ulit na kwento. Pero alam mo kung bakit ko pinapakinggan? Because every now and then, there are still new lessons in them. Na kahit siya, hindi nga niya nakita nung time na kinukwento niya. So, mas lalo na sa salita ng Panginoon. So, why waste time for fables when we can have time for the pure gospel? Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth.
Yun yung danger ng speculations. Nagkakagulo na kayo, pero hindi pa kayo nagkakaisa sa katotohanan. Kasi honestly, gusto nyo, manalo din naman talaga sa argument. So, next po, we are not to allow our minds to be occupied with subjects that are of no profit. Naalala nyo ang Philippians 4:8, whatsoever is true, whatsoever is good, whatsoever is of good report, whatsoever is worthy of praise, think of these things. Bakit? Yung law of the mind na cause and effect, kung anong pinasok mo dyan, yun talaga yung lalabas sa'yo. Minsan, bakit lumalabas yung galit sa'yo? Kasi nanood ka rin ng galit eh. Galit ka rin. Kasi kung ano nasa loob mo na pinasok mo, yun din talagang ilalabas mo. That is why it is far better to read from the inspiration. So every time na nakakaramdam tayo ng down, ng hardship, ng pagsubok sa harap, what comes out are the things na nabasa mo. Pero mas madali kang mag-give up pag wala kang nabasa kasi walang i-remind sa'yo ang Panginoon. So, we need to, that time is too short to engage in speculations. We need to keep our minds fixed on the great essentials of the gospel. Ang nangyayari, you know what's happening in the Reformation now? Yung issue natin, yung pinakamaliit sa maliit, pero yun yung nag-cause ng division natin. Ang nakakalungkot. Tapos yung main yung main na supposed to be ay doon tayo nakafocus, wala nang focus. Wala nang evangelism. Alam niyo lang ginagawa natin, we're just proving ourselves to be right na. And nawawala na yung trabaho kasi busy tayo kapuprove na ako yung tama. Samantalang ang dami pa nating dapat gawin. We need to fix on the great essentials of the gospel. So there are times na kapag binasa mo ang isang bagay, it's not like you understand it immediately. But that's the reason for you to pray more. Why is there a conflict with how he viewed these things? Isn't it that mas kailangan mo siyang ipag-pray at kailangan mo rin ipag-pray yung sarili mo para maintindihan mo rin yung side niya? So that you will be able to understand each other's point as well. Kasi there are times, especially sa evangelism, now, just like what happened in Tarlac, doon sa aming church visitations doon, sa pastor ng IMS, ang nangyari is, pinipilit niya, bakit? Dalawa lang ba yung trayo? Sabi niya ganyan. So, kahit anong pilit ko, let's ask the writer of that trayo to define what is trayo for her. So, kahit anong basa ko, nung sinabi rin nung sagot ng Spirit of Prophecy, di naman siya nakikinig. So, you need to understand that this is not the time for it yet. But it doesn't mean, sabi ko na, that I hate you because you don't understand as I do. The more that I will pray for you, or I will pray for myself, nevertheless, baka ako yung mali at ikaw yung tama. At yun, kaya natapos yun na masaya. Na hindi man kami magkasundo doon sa pinipilit niya, hindi naman yun yung rason para i-hate mo yung tao. Kundi mas yun nga yung rason para ipag-pray mo pa siya. Kasi hindi nga niya maintindihan. Or else, baka tayo yung hindi nakakaintindi. And I love that kind of closing of conversations. Because even in a couple, it doesn't necessarily na kailangan yung magkaisa all the time. There are times na yung suggestion ko at suggestion ni Kuya Rod, banggaan talaga. Pero hindi naman kailangan na palagi ka rin manalo. Give them time to prove na yung yun ay kan. Kasi sabi ang pinanghahawakan ko kasi doon, submit to your husband. Kaya na ako mag-submit. Ngayon, kung mayroon mang backload yun, ay kailangan ding harapin. Pero yun talaga eh. Pero ang nakita ko naman, sa pagharap naman ng backload, nakita ko ang Panginoon naman yung backload mo. Kasi ang pinanghahawakan mo, sabi mo, Panginoon, submit. Sabi mo, Panginoon, submit to your husband. So, there are times that you will not really agree with each other after a conversation. But it doesn't mean that you will hate each other that time. But the more that you will love them.
So the shortness of time is frequently urged as an incentive for seeking righteousness. But the weightiest motive is the love of Christ. Minsan, ito yung parang sa Ilocano, mangdagdag. What is that in Tagalog, kuya? Hindi po. Yung kaslangan nga, dagdagan na tayo ti time. Parang magpupush sa atin to do the right thing to do because we can see that the time is so short already. Pero hindi po dapat yun. Kasi ang unang-una po sana na mag-motivate po sa atin is actually the love of Christ in you. Kasi whether the time is short or not, you will still do what you are supposed to do, whether you are recognized or not. But God, it is no secret what God can do. If you've been secretly faithful, He will reward you openly. Next po, the gospel is God's, ayan, kung yung ganun ang nagagawa ng theory, how about the gospel? The gospel is God's power for salvation. Which is, dito sana yung tuon. Na ang nangyayari sa atin, sa sobra nating karaming theory sa utak, yun na yung nawawala. Para tayo ng pareseyo, alam ko to, alam ko na yan, alam ko na yan, alam ko na yan. Pero the way we present the truth that we have, ay wala ng pagmamahal kasi yun na yung nawala. So, if we will go back to that love of Christ in us, into His life, kung gaano tayo minahal ng Panginoon sa buhay ni Kristo na pinakita niya sa resurrection niya at sa buhay na naging ehemplo para sa atin, ay ang mangyayari niyan, mas tayo'y tatapang. Tatapang bakit? Kapag ikay minamahal, tumatapang ka talaga. Tanungin niyo si Jeffrey. Are you? Kuya, have you been brave when you're in love? Because when we love Christ, we will be brave also. Sabi niya, ganito na tayo, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Magiging matapang ka na. Bakit? Kasi minahal ka ng Kristo na pundasyon ng iyong pinanampalatayahan. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you. That is why, naalala ko, the reason pala kung bakit sabi sa sa child guidance na ang bata ay turuan lang ng other books kapag siya ay 8 to 10, depende sa bata, depende sa readiness ng bata, is because yung dapat palang ipamulat sa bata muna is memorization. Alam niyo, kilala niyo si yung sabi ng Walking Bible? Yung naging speaker sa light dati na si Randy Skit, na hindi na niya, yung bawat paragraph ng sinasabi niya ay nasa Bible, pero yung Bible niya ay naka-closed. Ikaw na lang mag-check kung tama yun. Pati yung mga spirit of prophecy na quotations na ginagamit niya to explain the Bible is already in his mind. Kasi sa mga bata, doon pala yung time na i-exercise mo yung memorization sa kanila. Memorization pala yung una. And then physical activities, physical skills and memorization. That is why, kaya niya sinabi na wag mo muna siyang bigyan ng ibang literacy. So, dito kasi if you keep in memory what I preach unto you, when the gospel is already in your head, ang hirap magkasala. Bakit? Kasi yung utak mo na yung re-rebuke sa'yo kapag ikay magkakasala pa. Bakit? Yung salita ng Panginoon nasa utak mo na. Kaya sabi ko, hindi pa naman late sa atin, ilang taon pa lang tayo. Marami pa tayong i-memorize. And with the fact that one dendrites can develop up to 70, one nerve cell can develop up to 70,000 dendrites. Sa isang nerve cell lang pala, mamememorize mo na yung Bible. Tayo lang kasi, hindi tayo nag-exercise. So, ito po yung gamot ng makakalimutin. Aside from flaxseed. Kasi po, when we will memorize the Word of God na in our thoughts, ang mangyayari niyan, when there are theories and speculations around you, you will be able to determine kung tama ba to o hindi.
Pero kapag wala, mahirap. Wala kang memorize, syempre wala kang nabasa, wala ding i-remind sa'yo. Of all professing Christians, Seventh-day Adventists should be foremost in uplifting Christ before the world. Pero tingnan mo ang Seventh-day Adventists ngayon, matapang lang sila sa Sabbath. Pero mayabang naman, gaya ko. So sa halip na i-appreciate yung Sabbath dahil sa kayabangan natin, nawawalan na yung essential na katotohanan ng Sabbath. Sabi niya, the great center of attraction, Christ Jesus must not be left out of the third angel's message. Kasi even we will do the things that seems to be righteous, pero it's not through Christ, ang nangyayari po doon ay yung attraction po is not to Christ. We're attracting them to ourselves. Ngayon, pag tayo nagkamali, bagsak lahat. So, lift up Jesus. You say that teach the people. You that teach the people, lift him up in sermon, in song, in prayer. Let all your powers be directed to pointing souls. Oh, confused, bewildered, lost to the love of God, which taketh away the sin of the world. Kaya nga alayo kong maging malungkot. Kasi sabi ni Jesus, we are not representing Him when you are not happy. When yourself is not cheerful, ang mangyayari kasi, ay, ganyan ba yung Panginoon? Yun, napakalungkot naman. Kaya natatawa ko kay Kuya Ted eh. Kahit bad news yung sinasabi, ay cheerful pa rin yung pag-announce. Kasi sabi naman ay we need to be thankful in everything. Si Kuya was born. Kahit na na-scam na ay thankful pa rin. Bakit? Kasi there's a reason behind that. God wants to work in you in a different way na hindi niya pwedeng gawin sa amin. Kasi wala namang mai-scam sa amin. Kaya ikaw talaga. Pero God has a promise for you. Come unto me, those who are labor and are heavy laden. And be still kapag cheerful ka pa rin amidst of that, mas malaking kanyan, liwanag sa mga tao. Kasi isipin na, syempre, laki-laki na ng problema niya. Pero bakit nakakapagpasaya pa rin siya ng tao? Bakit hindi niya rin naso na may problema ako at maglulugmok ako dito? Sabi yan. Yeah. Sabi niya, the gospel brings the peace that passes understanding as well. Kasi, ito naman ang kagandahan sa gospel. Kapag tayo ay naranasang mapatawad. Sinong naranasang mapatawad dito? Ako ilang beses na. Ayan. Kapag ikay pinatawad, sarap ng pakiramdam. Oo. Pero kapag pinatawad ka, pero ikaw yung humingi ng tawad na, aminin ko na lang para matapos ito, at pinatawad ka, how would you feel? Ikaw ang hero. Ikaw ang hero. Yeah. Pero kapag humingi ka ng tawad kasi God had made you realize na mali ka, anak. Anong mangyayari kapag pinatawad ko? Oh, thank you kasi pinatawad mo ako. Ganon yung feeling mo. Na you know that you deserve to be punished, but since you are pardoned, sobrang saya mo. So, doon lang kasi natin mararamdaman yung peace. Kasi kapag feeling mo, ginawa mo lang yung tama, kaya ka rin reward. Ang mangyayari nun is, oh, I deserve this. Hindi na yung, oh, I'm undeserving. Kasi I was supposed to die, but Christ died for me. Sabi niya sa Romans 5 verse 1, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us.
kapag naranasan mong mapatawad, gugustuhin mo rin na kapag may nagkasala sa harapan mo, ay mararamdaman niya yung pagmamahal mo. Pero kapag feeling mo, reward ka lang sa good na kailangan mo, justice yun. Hindi yun mercy. But when you had realized yung justification ng Panginoon, sa araw-araw, ang dami nating pagkakamali, honestly. Isang salita ko lang ng jest, alam ko naman, nagkakasala na ako. Pero ang kagandahan sa Panginoon, anak, stop it. Yet, I love you. Ganyan kasi siya eh. Yung sabi ng Panginoon sa akin, kaya gusto ko yung awit na, and I love you anyway, my child. And sabi niya, you come to me just the way you are, though you've fallen hard and wandered far. Stop trying to be so brave, so strong. It's okay to cry, child. Tears aren't wrong. Kapag nare-realize ko yun, na grabe, minamahal ako. Minamahal ako. Una ko naramdaman yon sa physical kong nanay, yung pagmamahal ng Panginoon. Ayun, sa mga nanay ko, yung mga single ladies, mga nanay ko yan. Ba't kaya ba nagmagang namatay yung mga Yeah. yung mga nanay mo? Mga tatay. May stress kaya. Sabi na mo. Hindi mo sure. Pero hindi. Binibigyan sila ng panahon ng peace that passes all understanding. They're giving them peace because they suffered a lot also before. So, they were rewarded with peace that only comes from God. Sabi ng Panginoon, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Sabi niya, yung peace kasi, ito yun. Naalala ko yung feeling nung nagkautang ako. Masakit kasi yun. Kapag hindi ka kasi sanay mangutang, parang araw-araw na burden yun. But when nangutang ako, sabi ni Kuya, bawal mag-loan, di ba? Pero si Ellen G. White, nag-loan siya for the gas fund. But God had paid it. Nung may utang ako, honestly, ang resort honestly natin is kung paano natin babayaran by our own strength. And I plan. Nagplano naman ako, but by my own strength. Pero I'm praying. Kasi sabi ko, Panginoon, alam ko naman kahit busbusin ko pa yung strength ko dito, hindi ko rin naman kaya. Kapag binigay mo na sa Panginoon yung total surrender, pero alam ko, Panginoon, nasa sayo naman to eh. Gawain mo to, bahala ka. Sabi mo, you are rich. Sabi mo, ibibigay mo ang kailangan ko according to your riches and glory. Now, if it is kung yung ugali ko, yung kailangan ng richness mo ngayon, change me. And one night, habang ginagawa ko yung mga manuscripts, nagpo-print ako. May gusto akong format, pero hindi ko makuha. At naguguluhan na talaga ako. Tapos umiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, ang dami ko nang kinuhang guide. Hindi ko man makuha yung gusto ko na magandang format nito. So, iyak ako sa Panginoon. And at that time, 11 na yan, past 11 na, nagbasa ako ng SOP. Bahala na. Ganun ako eh. Kapag ako'y naguguluhan, sa SOP talaga Bible, SOP yung nakakakalma sa akin. So pagbasa ko, para akong kinakausap ng diretsyo ng Panginoon. Nasabi niya sa akin, huwag ka ma-disappoint, anak. I am seeing you. Nakikita kita. Alam ko yung kailangan mo. And I will bless you with strength. And I will bless you with all that you need. Alam nyo, nung time na yun, sunod-sunod yung aming puyat. Pero yung promise ng Panginoon na ganon, I was expecting na nung nagpa-blood test kami ni Ninang, mababa na hemoglobin ko. Kasi, ikaw ba naman puyat, di ba? Pero normal. And yung loan na ang gumulo sa utak ko, kinaumagahan nun, ay hapon ng Sabado.
ay mapapatalon ako sa saya. Kasi hindi na nga binayaran yung loan, binalik pa yung binayad ko na pera sa akin. So, sabi ko, Panginoon, grabe ka naman mag-answer ng prayer. Na at least napaka-undeserving ko para ibigay mo to sa akin. And yung peace, that wala ka ng worries wala kang utang. Yung worry kasi na yun na nasa utak ko is, ayaw mo rin na malaglag ang Panginoon sa harapan ng tao if you were not able to fulfill your promises. May mga strength tayo that we use. Pero ang nakita ko, when I was working, na konti lang yung trabaho, konti lang yung nare-receive ko dahil nasa missionary, parang missionary school na yung Adventist kami. Ang nangyari, hindi naman kami nagutom all throughout the year. Tapos, nung malaki na yung sweldo ko, nakita ko, mas marami ka palang responsibilidad. Pero ang nangyari is, napunta sa akin yung praise doon sa mga naging responsibilidad ko. Nung nag-stop ako, at hindi na ako nakakasupport, ako na yung masama. Pero you know why? Kasi instead of giving the glory to God, napunta kasi sa akin yung glory. Kaya the moment na hindi ka na makapagbigay na yung talaga namang nagbibigay sa iyo ng strength para maklaim mo yun is ang Panginoon. Ikaw na sinisisi. Kasi hindi mo sila pinoint out sa Panginoon. So, pero thankful ako ng time na yun. Kasi, siyempre, nabawasan ako ng pakpak ng pride. Ang daming para-paraan ng Panginoon para matanggal yung pride ko. Una, binuli ako na ako'y pangit daw at ako'y maitim nga at kulot sa school. So, wala na akong kagandahan, pero may utak pa. Doon sa pinaka-master ko na subject, binagsak ako. Eh di wala na rin. Pati utak ko wala na rin. Wala na akong may pagmamalaki sa Panginoon. But I thank God for all those things that had happened. Bakit? Kasi nung time na down ako, yung talagang pag-asa ko na lang ay siya. Kasi kapag sasabihin mo sa Panginoon, kaya ko, syempre, hindi ka hayaan ka niya. Kaya mo Pero pag sasabihin mo sa Panginoon na, sige na, ikaw na bahala sa akin. Kapag ikaw, Daddy, pag maglalamping ako, Daddy, hindi ko kaya yun. Alam mo, ang gagawin ng daddy mo, mas maganda pa sa gusto mong gawin. Diba? Because that's a dad. Tatay natin yun. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Kaya hindi ka magiging mayabang. Bakit? Kasi alam mo, hindi mo naman effort yun. Alam mo, kaya ka naging mabait kasi si Kristo yung nag-win sa'yo ng time na yun. Kaya ka mabait kasi naging mabait din ang Panginoon sa'yo. Na kapag hindi ka naging mabait doon, you're not passing forward the love that you had received. Next, the peace that Christ gives is not the peace that comes through conformity to the world. Mas hindi ka nga peaceful kapag nag-compromise ka. It is an inner peace founded upon right principles. Naalala ko yung itong last na mid-mission ng sa school ng mga homeschoolers. Sabi ko, parang ginamit man yung service natin para i-praise yung mayor. Alam mo yung sabi ng elder, pero sa mother church siya, homeschooler lang siya. Sabi ng elder, it doesn't matter. Yung calmness niya, it doesn't matter, Kate. Ang importante is we're doing what God wants us to do. Tayo ba meron din ganun? Ako pa nga may tent of self, nasaktan niya ako dun Pero siya, hindi. Sabi ko, praise God, na may ganyang puso. Kasi doon ako tinuruan ng Panginoon. Those who take Christ at His word and surrender their souls to His keeping, their lives to His ordering, will find peace and quietude. Nothing of the world can make them sad when Jesus makes them glad by His presence. Bakit kakampante? Amidst all the distraction, kahit ang dami pa nilang salita against you. Bakit? Kasama mo naman, Panginoon Kasama ko tatay ko. May backup ako. Sige, labanan niyo ako. Tatay ko lalabanan niyo. Ganon tayo.
Kasi naalala ko na when we were walking in Quirino Province, yung mga missionaries na napunta na doon, they knows how far it is. Alam mo yung pag bata ka, kahit napakadilim ng daan, pagkasama mo tatay mo, kampante ka naman eh. Kasi alam mo na yung tatay mo, hindi ka pababayaan. Kahit nga kuhan, kasi si mama dati, pinapasundo kami kay papa pag naglalasing. Pero kampante pa rin ako pag andyan ang tatay ko, kahit lasing ko lahat ng kaharap. Kasi tatay ko yun. So if our fathers here on earth can love you like that, how much more yung tatay natin sa langit. So yun yung magbibigay sa'yo ng kasiyahan na minsan, ang sakit-sakit na ng katawan mo, ulo mo. Pero yung thought mo is, Lord, what can I do for you with this kind of body? Kasi, ang relief kasi sa atin is when we were able to pass that love that we received. Kasi kapag hindi mo napapass yun, selfish tayo. Pero pag napass mo na, kaya nga yung mga medical missionaries, hindi na ako nagtataka bakit late na silang nag-aasawa. You know why? Nag-i-enjoy sila. They had the peace. Na kahit tumanda pa ako, di ba, Ate Cherisel, bibigyan ako ng Panginoon in His perfect time. Yun. So, sabi niya, what really matters for eternity? Sabi niya sa John 17:3, and this is life eternal, that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ, whom Thou hast sent. Yun po yung life eternal. Kasi the more pala na nakikilala natin si Kristo, the more actually na nakikilala natin kung gaano kadilim yung buhay natin. The more na nakikita mo yung pinaprioritize ni Christ, the more na nakikita mong mali yung pinaprioritize mo. The more na nakikita mo yung kanyang kabanalan, the more na nakikita mo kung gaano ka kasama. Pero minamahal ka. So kapag nakakita ka rin ng mas masama pa sa'yo, hindi mo na maiisip na mas masama siya sa'yo. Ang iisipin mo, ako nga, sobrang makasalanan nga ako, minamahal ako. Ikaw na yung aako doon. So for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Honestly, sa mga past na mga camp meetings natin, ang daming mga reformation, no? Ang dami-dami talaga, ang daming reformation messages. Kahit alam na natin yun. Pero nagsasawa na nga kasi kasi ang nawala honestly is the love of Christ doon sa reformations na yun. We're not even happy doing it. Pilit nga tayo eh. Hirap nga ako nun mag-dress eh. Kasi sanay na ako sa pantalon na pads. So, pero kapag masaya ka na in doing it, why? Because you are loved. At alam mo yung pinapasiyahan mo naman ay yung tatay mo sa langit. Kahit anong sabihin nila sa'yo, feel mo maganda ka pa rin. Bakit? Kasi sinusunod mo yung tatay mo eh. Yung concern mo na is not your image to the people. Ang concern mo na is how God is seeing me right now. Magiging masaya ba siya sa akin? Kaya rumbay na rumbay din ako pag ako nagkakasala. Kasi alam ko ang una kong pinalungkot ay ang tatay natin sa langit. The grass withered, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. And even in the medical lines, ganito yan. Juries comes from different doctors. But the best thing to do is, does this jury from the doctor okay with the word of God? Then it is. If it's not, then it's a jury. Ganun lang yun. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na ayoko nang pakinggan yan, mas magaling ako dyan. Hindi. Kapag gano'n ang ugali mo, hindi ka pupunta sa langit. Kasi even in heaven, you will still be learning. Kaya ang ganda nung advice sa mga trainees kahapon, don't claim that you are right. Don't claim that you know everything. Because the truth is, wala pa tayo sa katiting. And ito pa, when you will not know how to listen to others, ang mangyayari, you will not learn. Alam niyo po, mas marami akong natutunan sa mga pasyente ko as regard to diseases rather than sa mga librong nababasa ko. Do you know why? Kasi sila yung naka-experience ng sakit. Oo. Tapos nagtataka sila. Sabi niya, ayos okay lang sa'yo, kahit hindi ka binabayaran.
Sabi ko, alam mo, kuya, sa hospital nga eh. Bago ka mag-OJT sa hospital, magbabayad ka pa. Ako, kaya ko na mag-OJT sa inyo. Hindi nyo nga ako pinagbabayad, pinapakain nyo pa ako. Hindi ako logi doon. I'm learning more. You're giving me more. I was paid more than I deserve. Bayad na. Apo. And then actually, sa atin naman is, makita nila yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kasi ang Panginoon, wala nga tayong ginawa sa Kanya, pero minahal na tayo. Kasi masarap magbigay sa mga nagmamahal sa'yo. Pero mahirap magbigay sa mga kinakainisan mo. Pero ang Panginoon, the more na iniinis siya, the more na nagmamahal siya. May ganun ba tayo ngayon? Yun ang kulang, honest. Pero panalangin natin yan sa Panginoon kasi wala namang imposible sa Kanya. Siya nagsabi na love your enemy. Siya rin ang tutupad nun sa atin. It is the first and highest duty of every rational being to learn from the Scripture what is truth, and then to walk in the light and encourage others to follow His example. Kaya kapag may nakita kayo na mali yung ginagawa, isipin nyo na lang, hindi nga sila rational. Ikaw ang rational. Kaya ikaw yung gagawa ng tama. Pag pumatol ka sa hindi rational, ibig sabihin, parehas ka nun. At mas obligated tayo. Bakit? Kasi binigyan tayo ng utak. Mas irrational ka. Mas irrational ka kapag pumatol ka. Bakit? Kasi alam mo na nga na hindi yung nagbabasa, pinapatulan mo pa. Dapat ikaw na nagbabasa, yung gagawa ng tama para maramdaman niya yung pagmamahal ng Panginoon sa'yo. Hindi yung duduruin mo pa, hindi mo, ang ka talaga, wala ka talagang alam. Pangit, no? Pero honestly, sa mga sagutan ng mga group chats, parang ganun yung nangyayari. Ang pangit. Ang pangit talaga. Pero God is just so good na pinapakita niya sa atin na to. Kasi hindi po pwedeng meron pa rin tayo ng ganitong ugali, malapit na siya. The one thing essential for us in order that we may receive and impart the forgiving love of God is to know and believe the love that He has to us. Pero kung feeling mo na rewardan ka dahil deserving ka lang, ang mangyayari niyan, justice lang yun. So iisipin mo rin, hindi kita bibigyan, hindi ka deserving. Ang sungit-sungit mo nga, bibigyan kita, gaganyan ka. Pero the more nga, di ba? Ang Panginoon nga, the more sin abound, more love. Kaya sabi niya pa, my grace is sufficient for you. Hanggang hindi nag-close ang pintuan ng awa. Ganon siya magmahal. Sabi niya, kasi kapag hindi muna natin na-realize yung pagmamahal niya sa atin, kung gaano tayo makasalanan, pero minamahal pa rin tayo, hindi yun magre-reflect sa atin. Ang magiging style na natin, parang paresiyo. Uy, gawin niyo yung tama kasi ako nga, ginawa ko. Ganyan tayo. Feel natin, nagawa natin, pero para lang tayong palang second child. Naalala, yung first child doon sa prodigal son, na sabi niyo, ako, hindi man lang ako mabigyan ng kahit matabang kambing. Tapos yan, pagdating ng napakasamang yan, binigyan pa ng baka. Hindi tayo magiging masaya sa mga magbabago. Kapag ganun tayo, katulad ng filosofiya. Kasi hindi niya naramdaman yung pagmamahal na meron na sa kanya. And it is a good thing to appreciate every blessing that God is giving you, even the smallest blessing that you have right now. Para ma-realize mo yun. What is the most valuable knowledge to be obtained? It is the knowledge of Him who came to earth to be our Redeemer. Kaya kapag ire-rescue mo yung makulit na pasyente, honestly, naranasan kong mainis. Bakit? Kasi ang nakikita ko yung effort ko na nagsasacrifice. Pinapakain mo na nga yung tama, kukuha pa ng isda sa harapan mo, kakainis kaya yun. Pero dahil ang nakikita ko nga yung effort ko. Ang hindi ko nakikita, siya mismo nag-i-strive din. Pero hindi nga niya kaya. Pero anong ginawa ng Panginoon sa kanya, hindi naman siya disgrace na tinapon.
mas lalo nga siyang in-encourage na, sige na, pagbutihin mo na yung diet mo kasi kawawa ka naman. Ganun sana. Eh ako, nainis ako eh. Sabi ko, sacrifice ako dito. Punta-punta ako dito. Iwan-iwan ko si Cyrus. Kasi kami lang ni Sia yan ang lumalabas noon. At ramdam ko yung ulila ko sa anak ko ha. Kaya ang nakikita ko yung sarili kong sakripisyo. Hindi ko nakikita yung sakripisyo ni Kristo sa kanya. Na ilagay ako sa harap niya kasi mahal na mahal niya yung kaluluwa na yun. Kaya, when we did not see that love, una sa atin, hindi natin yun ibibigay sa iba. Maiinis ka pag may makulit. O maiinis ka na supposed to be maaawa ka. What is the most valuable knowledge? It is the knowledge of Him who came to earth. Kasi ang magiging tanong mo, if Christ was here, how will He deal with this? Pero nakita na natin na kahit yung pinakamakasalanan na sa pinakamakasalanan, sabi pa rin yun, neither do I will condemn you. Go and sin no more. Paano hindi may encourage yung babae na mag-sin no more kung ganun yung pagmamahal na pinakita? Eh paano pag sinabi ni Kristo, ay kailangan mo talagang mamatay. Kasi nagkasala ka eh. Yeah, there is totoo yung sabi niya na ang epekto ng kasalanan ay kamatayan. Totoo yun. Pero totoo rin na kapag nagsisi ka, kinuha na ni Kristo. While you are sinners, sabi ni Kristo, I had died for you. Imagine, tapos tayo kung makapanlait, ang style natin is nagda-down. Hindi nag-i-encourage. Now, how would we respond? Accept Christ's righteousness by faith. Bakit by faith? Ano ang faith? Faith is the substance of things unseen. Substance of things hoped for. Evidence of things unseen. And what is that substance? Romans 10:17. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kaya mahirap nga na at ano yung sabi niya sa righteousness by faith din na message? Sinong mag-work doon? Is it you? No. If you are just allowing Christ to work in you, to do and to will and to do according to His good pleasure. May ginawa ka? Wala. Pumayag ka lang. Kaya wala kang karapatang mag-claim ng glory. So, surrender, lay aside speculations. Kaya nga, hindi po pwedeng by faith kapag wala sa nakasulat. Kasi ang by faith comes by the word, hearing, and hearing by the word of God. Surrender, lay aside speculations, and cling to the essentials of salvation. Kasi minsan, doon sa laws of health, ang awayan natin, ang division natin, hindi naman kalahati ng laws of health eh. Hindi, alam niyo, yung isa lang sa laws of health, tapos yung pinaka-basic pa doon lang tayo nag-aaway. Pero yung whole ng laws of health, hindi na natin na-appreciate. Kasi yung awayan natin doon sa isang sundok, sa isa lang. Pero sa halip na manalangin tayo at magmahalan sa isa't isa, para we will be in unity with the truth, hindi na, kasi nagpipilitan na tayo ng alam. Kaya paano mangyayari na magkakaroon pa rin ng unity? When we lay aside speculations and cling to essentials of salvation. Live, show the peace of Christ in daily life. Kasi kapag nakita ka ng tao, aburido ka. Yung ba ang may Panginoon? Kakatakot pa ng Panginoon nyo kung ganyan ang itsura nyo. Hindi. Show the peace of Christ in daily life. Tayo yung inaasahan. Na kapag may naglalabas na ng problem, tayo yung naglalabas ng promise ng Panginoon. Kaya gusto ko si Auntie Adeline yung sabi niyo sa'yo, okay lang yan, nalalampasan naman. By God's help ay nalalampasan naman. So sabi, proclaim the everlasting gospel, not human theories. Kaya I'm thankful kasi sa mga trainees, they know me sa strength and weaknesses para hindi kayo idol. Bakit? Kasi kapag na-idol mo yung isang tao, parang lahat na lang nang sasabihin niya tama. Yung tipong
Yung tipong hindi na siya pwedeng magkamali. Kasi hindi mo nakikita lahat ng kanya. Pero sabi niya, not human theories. Unless it is proven from the Word of God, it will remain to be theories. And if it's theories, wag na yun yung pag-awayan. Doon na lang tayo sa katotohanan, establish na para hindi na tayo mag-away to the Word. So, and the most thing in here is, sabi sa Christ Object Lesson 146, it is not the capabilities you now possess. Kaya doon sa theme ng graduates kahapon, God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Kaya yung mga nakita rin namin na improvements ng mga trainees, hindi, yung tipong, yung aawit sila, isang hymn lang yung magkakakukan talaga na, magkakasundo. Kaya yun yung team song sa Abra. Pero now they can sing. Yung nakita namin na sobrang mainitin ang ulo noon, ngayon, ngumingiti na. Di ba? Aren't that miracles na kayang gawin ng Panginoon? Na alam naman namin na hindi rin naman talaga kami. But it's God's working in them. So it is not the capabilities you possess or ever will have that will give you success. Kaya tinatanggal sa'yo. Kaya tinatanggal, dinadown ka. Para hindi doon yung iyong sandigan. It is that which the Lord can do for you. Pero ang kagandahan, alam naman natin na whatever we have, yung mga talents na meron tayo, yung mga sasakyan ni Chloe na yan, yung mga bahay, everything that we have, those came from Christ. And we know na binigay yun kasi He entrusted us to do things that we need to do. We need to have far less confidence in what man can do and far more confidence in what God can do for every believing soul. Kaya kapag nakikita mo yung isang soul na parang wala nang kapag-asa, isipin mo yung kayang gawin ng Panginoon dyan. Kasi ikaw nga, binabago ka sa salita niya. Sila pa kaya. Ako nga na sobrang makasalanan na, di mas lalo pa sila na mas konti ang kasalanan. Babaguhin rin yan ng Panginoon. At wala pong imposible doon. So, as for the gospel and theory, sabi niya, ano daw yung i-uphold natin? The gospel. Yung mga speculations, kapag hindi yan proven sa salita ng Panginoon, it's still a truth. Na hindi sana yun ang dahilan ng ating awayan. And the more na may mga ganon, the more that we should pray kasi He alone can do that. So, ang binigay sa atin ay up to 10, pero thank you for bearing. Alam kong mahaba-haba yun. Yan po ang ating pag-uusap ngayon. But since meron pa po tayong oras, inaanyayahan ko po na yung may mga inputs o karagdagan ay malaya ng Ay akong yung lahat na nakinig kay Sister Aisa, kahit di nyo na pakinggan yung presentation ko, parang gano'n din eh. Magkakano sila eh, magkakarelate pala. Kahit yung presentation ni Ben. So, siguro mag-deviate na lang ako ng kaunti. Sa ano ko, baka magte-testimony na lang.